ito yung totoo na nangyari. Oy, simbang gabi ngayon. 'Di ba? Sabi ni Ma'am Alma, ay malay ko. Ito, mga kababayan, alam nyo ba yung sunod natin pag-uusapan? Ito, tignan ninyo. Yung mga OFW, yung mga OFW na DDS sa Hong Kong. Ito, mga kababayan, sad to say, mga kababayan, may nakarating sa akin na may mga OFW sa Hong Kong, sinita ng pulis na DDS. OFW na DDS sa Hong Kong. Alam nyo ang ginawa? Nangangalap ng pirma para pauwiin si Digong at yung mga pipirma, chinicheck pa yung mga passport. Ngayon, nagkagulo sila doon sa isang area, ayun, kinumpis ka ng pulis. Anong nangyari ngayon? Kawawa kayo ngayon. Kita ninyo? Kita ninyo, mga DDS sa Hong Kong, hindi na lang kasi kayo, magtrabaho dyan ng ayos. Tignan ninyo ang ginagawa ninyo. Nangangalap kayo ng pirma ng mga Pilipino para pauwiin si Digong. Nagkakagulo sila. Kasi ang bawat pumirma daw, mga kababayan, kinukuhaan ng passport para ipakita daw na totoo ang pangalan tapos papipirmahin. Alam nyo ba na bawal yan? Yan nga, Kent, yung ask ko sa'yo, last na yun, sinabi ko sa'yo, binayaran ng 1K to 5K. Ito nga, Ma'am Michelle, sampang hila. Ito nga ang nangyari. Nangangalap daw ng pirma, itong DDS sa Hong Kong para pipirma doon sa isang papel, tapos binabayaran daw ng 1,000 to 5,000 para pipirma lang doon, sa isang papel na nakalagay pauwiin si Digong. Yan yung sinasabi noong ano ba yung vlogger na yon, yung isang bakla na fake news na nire-raid daw ang bahay ni Digong, tinawagan daw siya ni Kitty. Si Paulo Lino ba yon? Yung baklang bold star sa Twitter. Alam nyo, sa totoo lang, alam nyo ba na bawal yan? Tignan nyo, sinita sila ng mga pulis doon sa Hong Kong. Actually, kahapon yata nangyari yan or kanina lang, linggo. Nag-aabutan daw. May bigayan daig pa'y eleksyon. Bago ka abutan, i-check ang passport kung totoo, tas pipirma, may pangmerienda ka. Ngayon mga kababayan, nung nagkagulo sila, ayun, kinumpis ka isa-isa ng pulis Hong Kong. Ito mga kababayan. Ito po yung post. Ito basahin ko lang yung post mga kababayan. Ito. DDS vlogger sa Hong Kong nangalap ng pirma para daw maiuwi si Digong ng Pilipinas. Pero kung pirma lang, bakit pati passport details kailangan pa nilang kunin? Anong meron? Kaya kayo nilalapitan ng mga pulis dyan. Ayan, nagkakagulo nga sila, mga kababayan. Kita ninyo? Pirma lang ang kailangan, chinicheck pa ang passport. Tapos, ito yung mga comment. Basahin natin yung comment dito. Sige, magpirma kayo pati pag passport nyo, itaya nyo para iyak letter. Ito. Mga OFW sa Hong Kong, mahal nila si Tatay Digong. Hong Kong ang last na bansang pinuntahan ni Tatay Digong bago siya dinala sa dahig. Hindi nyo nakita sa video kung gaano kasuportado ang OFW Hong Kong, sabi dito. Nag-OFW para mauto. Gamitin yan sa 2028 election, kaya ingat kayo sa mga pirmahan ninyo. Kasi kahit milyon ang pirma para kay Tatay Digong, ICC pa rin ang masusunod. Huwag pauto, lalo't passport nyo nakataya dyan. Ayan na nga, mga kababayan. Useless ang pirma dahil sa ICC ang kaso. Para naman kayong hindi nakalabas ng bansa, dito ba sa Hong Kong ay may silbi ang pirma para mapauwi ang salarin? Walang bayad at nandun ako pumirma din. Di kailangan ng bayad kung gusto mo talagang tumulong. At saka walang hinuli ang pulis, tinanong lang kami. Pag sure din ma'am, anong walang hinuli? Binitbit nga yung tatlo Kasi nakitaan bakit may mga passport. Ayan na, mga kababayan.
preparing for the election of 2028. Ingat kayo. Bakit pati passport nyo kailangan? Wala nang magagawa yan kasi sila rin gumagawa. Pati yung attorney nagsalita na. Ala, Diyos ko. Naku po mga kababayan. I-check nga natin sa TikTok. Ha? Ito ha. Hong Kong. Pirma. Ayan. For PRRD. Nako, Diyos ko po, mga kababayan, nagkakagulo na nga daw. Ang balita ko, may Ayan ayan mga kababayan. Ayan, yan yung mga pinapapirma. Ayan, nagpipirmahan daw sila doon, tapos may pinapakitang passport. Ayan yun alam nyo ba na bawal yan? Pipirma kayo, tapos may passport kayo, i-check yung passport, tapos pipicturan. Yeah? Alam nyo ba yan? Bawal yan. Chini-check yung passport isa-isa. Diyos ko naman. Alam nyo bawal yan, Diyos ko po. Naku. Kawawa kayo dyan. Maagang pilahan daw. Diyos ko naman, OFW Hong Kong. Anong nangyari sa inyo? Alam yung bawal yan ilabas yung passport kasi nga, identity ninyo yan. Diyos ko, bakit pipirma? Pirma lang naman eh. Diba? Dapat yung pumirma dyan, mablock na sa Hong Kong, di na pabalikin, sabi ni Mamulay. Yan po ang nangyari ngayon mga kababayan, na kumakalat nga ngayon, na ito daw mga, ito ay post, ito. So ito na nga, sorry, nag-expect, pero ayan. DDS vlogger sa Hong Kong nangalap ng pirma para daw maiuwi si Digong ng Pilipinas. Pero kung pirma lang, bakit pati passport details kailangan pa nilang kunin? Alam nyo ba na bawal yan at pwedeng makasuhan kung sino yung nagpapirma na yun? So, meron bang utos mula sa Philippine government na yung mga passport nitong mga OFW ay i-check ninyo tapos pipirma sila? Tanong ko lang, meron bang authorization yan mula sa Philippine government o sa Korte Suprema na yung mga OFW ay papipirmahin ninyo? No? Alam nyo ba na pwedeng makulong yung nagpapapirma niyan at i-report nyo yan sa Hong Kong authorities? Or sa Philippine Consulate? Sa mga Pilipino dyan, na mga OFW sa Hong Kong, kung sino man ang nakita ninyo na nagpapapirma dyan sa Hong Kong, tapos chine-check ang passport ninyo, i-report ninyo sa pulis. Bakit? Bawal yan. Bawal yan mga kababayan. Bakit? Kasi yung ID ninyo, pwedeng magagamit yan sa iba't ibang scam. Diba? Bawal yan. Personal mo yan. Alam nyo yung ID, pipirma ka, tapos pipicturan yung ID mo, yung passport mo, pwede nilang i-scan yan. Pag nangutang sila dyan, passport mo ang i-scan, ikaw yung magkakautang, sila yung nakakakuha. Diba? Alam nyo ba yan? Delikado ang mga data privacy ninyo dyan. Alam nyo dyan sa Hong Kong, nagkalat dyan ang mga utang-utang. Meron pang ang mga dyan Meron pang ang mga pautang dyan. Alam nyo yung tawag dito, Chinese dyan, yung mga nagtitinda ng ginto. Yung mga nagtitinda ng ginto dyan, sa Hong Kong, napakarami dyan. Ano yung pangalan yan? Thai Phoc ba? Thai Phoc ba yon? Alam nyo ba yun na pwede kang umutang doon tas picture ng ibang passport ang i-present mo? Kasi ang Pinoy hindi mo ma-identify yung mukha Halos pare-pareho yung mga Pilipinong OFW dyan, mga nanay, mga ate, mga tita, pare-pareho halos ang itsura ng Pinoy. Alam nyo, pwede silang mangutang dyan, tapos passport ninyo ang ipa-scan, hindi nila mukha, tapos passport mong nagagamit. Di ba, Ma'am Livy? Totoo yan.
Paano nangyari yan? Ako po'y nananawagan sa Philippine Consulate ng Hong Kong na meron daw po di umanong kumakalat na isang DDS vlogger nangunguha ng pirma at mga passport pa'y pinipicturan. Nako, sino kaya ito? Halaka! Sino kaya yan? Alam nyo ba na pwedeng gamitin yung passport ninyo at idagdag sa boto ni Sara sa 2028? Passport mo lang doon, alam nyo ba sa passport, parang national ID yan. Meron yang retina na kinukuha sa biometric sa mata, meron yang thumb mark, at merong mga serial number yan na ikaw lang ang naka-identity na nandoon. Alam nyo bang bawal yan? Nang dahil lang sa 1K pipirma na ng yung OFW. Oo. Pwedeng gamitin yan, machine lang ang kausap mo, makakahiram ka na ng pera. At totoo lang, kung may mga OFW dyan sa Hong Kong nawawala ng pera sa bangko, nawawala ng pera sa GCash, kasalanan nyo yan. Kung bakit nyo pinakita, kasi alam nyo, sa bangko, doon nagmamatch yung passport mo dun sa bangko. Alam nyo ba na kung sino man ang mag-post ng passport niya sa social media, alam nyo ba ibablock kayo ni Facebook? Maskin si Facebook, may rules niyan. Try mo mag-post dyan ng bank account or passport. Ibablock agad yung Facebook mo. Diba? Alam nyo bang bawal yan? Hindi kayo nag-iisip? Pumirma daw sila, kaya nilapitan sila ng pulis. Kasi bawal yan. Naku, kawawa kayo dyan. Tingnan nyo, 1 month, 2 months ago, before. Pagkatapos yan, magugulat kayo, nawalan kayo ng pera sa BDO, nawalan kayo ng pera sa BPI, sa Security Bank, Metro Bank. Magugulat kayo niyan. Ay nako, sabi ko sa inyo. Kung sino ka man na DDS vlogger daw na nangalap ng pirma, tapos kinuha ang passport, tinitignan, pinipicturan. Huy, bawal yan. Kahit nga ID mo lang dyan bilang OFW, bawal eh. Naku, abangan ninyo, mawawala yung mga remittance ninyo dyan. Alam nyo, sa GCash nga, anong nakalagay sa GCash? Huwag kang basta-bastang mag-share sa OTP pag nagbukas ka ng GCash account. Alam nyo dito sa live, sa YouTube, try mo magpakita ng GCash account o maskin pera. Bawal dito. Bawal dito, mga kababayan, na maganon ka ng pera, 1,000, 500, 100. Bawal. Iba-block ni YouTube yung video mo. Bawal din dito mag-post ng passport. Bawal dito mag-post ng ID. Sa Facebook, sa TikTok, sa Bigo, sa Instagram, bawal mga ganun. Kasi nga, personal identity mo yun. Tapos ipamimigay ninyo yung pangalan ninyo. Tapos yung serial number nyo sa passport. Naku, patay kayo dyan. Ubos lahat ng pera ninyo. Pwede ninyo, alam nyo ba sa Pogo? Alam nyo sa Pogo, ganyan ang ginagawa sa Pogo. Yung QR code ng passport ninyo, actually, bawal kasi dito ipakita eh. Alam nyo ba yung passport, pag ginaganon mo, parang may kumikinang-kinang, na parang, minsan nakikita mo, may parang bituka siya, tapos may parang, malakas siyang umilaw, pag ginanon mo, nagre-rainbow. Diyan may mga serial number yan. Pag nawalan kayo ng pera dyan, kasi alam ko kapag OFW ka, dyan nakonekta sa passport ang sahod mo. Diba? Sa passport, sa bangko, ang sahod. Ngayon, pag nawalan kayo dyan, kasalanan nyo yan. Ay, Diyos ko naman. Alam nyo yan yung pinaka-importante. Try mo dyan sa Hong Kong, silaban mo yung passport mo kung makakauwi ka pa. Diba? Oy, ma'am, maraming salamat po, Ma'am Sato Margarita, sa yung 3,200 yen super sticker. Thank you so much po. Ay, Diyos ko. Alam nyo bang bawal yan? Hay, pati signature na shared nyo na, agoy, pamimigay nyo na data nyo lahat. Sabi ni Ma'am Almalay ko. Diyos ko naman, kapag nangyari yan, kinbuti nga sa kanila. Tapos na-scam, magpapatulpo. Kaya nga, dito Ken sa Pinas, ang nagpapanggap na
Pampanga, ang alam ko, ang assert over the Philippines. Mag-retired police, founder ng assert. Sabi ni Michelle sa Panghila. Ayan, di na lang kasi tanggapin ang nangyari kay Digong. Di na sila matutulungan sa pamilya nila, Diyos ko po. Ayan, nagpapakamatay ka sa ibang bansa para magtrabaho para sa pamilya ninyo. Sa Pinas, yan lang mangyayari sa kinita ninyo. Saklap naman. Ay, nako, bahala kayo dyan. Kasi ito nga yung post, mga kababayan. Isang post ni Shin Han, isang concerned citizen. Sabi niya dito, ayan o, nako, mag-ingat po kayo. Kapag passport na hinihingi, wag nyong gagamitin pa sa pag-loan. Ay nako, mga kamag-anak ko diyan sa Hong Kong, maging mapagmatsyag kayo at mag-ingat. Bagamat may kamag-anak ako dyan na makadigong, ikaw na bahala kung sasama ka dyan. Sabi ni Wilma Kadaig. Alam nyo, sa totoo lang number 1 ang pinakaiingatan ninyo talaga, passport. May nagyaya sa akin kanina, campaign about Duterte, sabi ko Marcos ako. Naku, walang magagawa, pirma nyo. And alam nyo, walang supporter marami si Duterte na mga OFW. Ilan lang naman yan, mas maraming OFW sumuporta sa gobyerno. Baka gamitin nila yung details ng mga tao para kay Miri Grispiatos kasi malapit ng impeach si Sara. Kaya double time sila, sabi ni Ma'am Shidens. Ayan, paparehistro sa online voting para alang kawala sa 2028 kung makaabot pa, kung sakali gagamitin ng online scammer yan para irehistro sa mga fake na tao. Oo, alam nyo ba mga kababayan na yung ipakita ninyo yung passport ninyo, pwede silang magawa ng panibagong account sa Facebook at gawing trolls. Magagamit yan. Magagamit nila yan, gagawin nila yung bagong account sa Facebook at trolls na kung saan pag lumabas si PBBM, yan yung mga magko-comment-comment dyan. Tapos pag binubuksan mo, nakalock yung profile. Alam nyo ngayon mga kababayan, kapag gumawa ka ng isang Google account, kailangan mo ng passport, kailangan mo ng ID. Di ba mga kababayan, sa batas natin sa Pilipinas, maskin sa SIM card, isang SIM card mo kailangan magpa-registered ka bago ka tanggapin at magamit mo yung SIM card. Kaya sa Facebook, kapag paulit-ulit na ID ang ilagay mo, hindi ka na pwedeng gumawa. Kaya ang ginawa nila para makadami sila ng trolls, katulad ni Arthur Binhamir Jr., no, na isang troll, tignan ninyo pag binuksan nyo yan, hindi siya yan. Hindi siya yan mga kababayan. Tignan ninyo, ang pangalan niya Arthur Binhamin Jr. Pag binuksan mo yan siya, tignan ninyo kung saan-saan siya napupunta. Tapos yung mga vlog niya pa iba-iba. Diba? Kita nyo mga kababayan, ang DDS, ipaglaban niya na DDS siya. Kaya itigil nyo yan. Diyos ko naman, buhay ninyo nakataya dyan. ID yan. Personal identity nyo yan. Itigil nyo yan. Huwag nyong gayahin si Arthur Binhamin Jr. Na nagbablog-vlog tas walang views. Tapos nagnanakaw pa ng video, nagre-react. Nangunguha pa ng video sa iba. Tigil nyo yan. Naku, bahala kayo dyan, yung mga identity ninyo. Siyempre, napicturan yung passport ninyo. Di ba, pag nagawa ka ng Facebook, kailangan ng ID? Kasi ngayon, kung wala kang ID, hindi ka makakagawa ng Facebook account. Tapos gagamitin nila yan. Ako, yan yung nagko-comment-comment. Magulat kayo, yung mga Gmail account ninyo. Di ba, uso ngayon, Gmail account. Pag nag-fill up ka, di ba, ilagay mo yung email mo, tapos contact number, tapos passport number. Magugulat kayo, tingnan nyo, yung mga Gmail nyo may magme-message na yan. Nanalo ka ng 5,000 pesos. I-open mo ito, GGibs. Diba? May GGibs ngayon, yung laro na sugal. Naka, magugulat kayo dyan. Ay, naku, kawawa kayo. Hala, Diyos ko, mga OFW sa Hong Kong na biktima sa pangangalap ng pirma para pauwiin si Digong. Hala ka, Diyos ko po. Ayun, dinumog ng tao, kinumpis ka ng pulis. Ay, Diyos ko naman.